Sa bawat umagang pumapasok si Lenny sa ospital, ramdam niya ang lamig ng sahig na tila ba humahalo sa lamig ng mga tinging madalas niyang nararanasan mula sa ilang empleyado. 22 taong gulang pa lang siya, pero parang mas marami pa ang pasan niyang problema kaysa sa edad niya. Suot ang kupas na uniforme ng janitress, bitbit ang mop at timba at ang maliit na bag na pinag-iipunan niya para sa nanay niyang may karamdaman. Dahan-dahan siyang naglalakad sa hallway habang nagsisimula pa lang gumising ang buong ospital. Tahimik siya, palangiti at palaging maaga. Sa likod ng bawat pagngiti niya, may karugtong na pagod, pangungulila at takot na baka mawalan siya ng trabaho. Ito lang ang tanging inaasahan niya para mabili ang gamot ng kanyang nanay. Sa bawat sulok ng ospital, kilala siya bilang masipag, hindi mareklamo at palaging handang tumulong. Marami ang mabait sa kanya, lalo na ang ilang nurse at guard na tuwing makikita siya ay binabati siya ng magaan, parang tinatapik ang puso niya na huwag sumuko. Ngunit may ilan ding empleyado na kahit hindi niya masaktan, tila ba may galit sa mundo at siya ang napagbubuntunan. Lalo na si Head Nurse Carmina, na kilala sa pagiging mabagsik ang tingin at matalim magsalita. Hindi pa man nagtatagal si Lenny sa ospital, napansin na niyang iba ang pagtrato ni Carmina sa kanya. Sa tuwing dadaan siya sa harapan nito, ramdam niya ang malamig na tingin na para bang wala siyang kwentang tao. Isang umaga, habang naglilinis si Lenny sa mahadang hallway, napahinto siya sandali upang ayusin ang pag-ikot ng mop. Hindi niya napansin na paparating pala si Carmina. Nang makita siya ng head nurse, agad itong suminghal na parang may malaking pagkakautang sa kanya. "Lenny, ang bagal mo namang kumilos," reklamo ni Carmina. Nakakurap ang ilong at nakapamewang. "Kung hindi mo kayang sumabay sa trabaho dito, baka naman pwedeng umalis ka na lang." Napayuko lang si Lenny. Ramdam ang bigat ng hiya. "Pasensya na po, ma'am. Aayusin ko na po agad." Ngunit lalo pang sumungit ang mukha ni Carmina. Para bang hindi sapat kahit anong paliwanag. Sa gitna ng tahimik na pasensya ni Lenny, bigla na lang itinabig ni Carmina ang mop cart. Nagkalat ang mga bote at basahan sa sahig, kumalansing ang timba at umikot sa kabilang gilid ng hallway. Hindi makakilos si Lenny sa ginawa ni Carmina. Para siyang bata na hindi alam kung anong uunahin, ang pagtipid ng luha niya o ang pagluhod para pulutin ang mga gamit. Tumahimik ang mga pasyente at empleyadong nakakita. May ilan pang napahawak sa bibig nila, nagulat sa sobrang pang-iinsulto ni Carmina. Ngunit walang naglakas loob magsalita. Sino ba naman sila kumpara sa head nurse? Sa kabila ng lahat, pilit nang umiti si Lenny. Pinulot niya isa-isa ang mga nagkalat na bote habang nanginginig ang kamay. Sa likod ng lahat, may isang nurse na gustong tulungan si Lenny, pero mabilis siyang pinigilan ng kasama niya. "Huwag ka, baka pati tayo mabalikan," bulong nito. Walang nagawa ang nurse kundi panoorin ang marahan at tahimik na pagbangon ni Lenny mula sa kalat. Pagbalik niya sa kinaroroonan ng cart, dahan-dahang binuhat ni Lenny ang timba. Sa bawat pagangat niya, parang may kasabay na pagdurugo sa puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang tingin sa kanya ng iba. Nagtratrabaho lang siya ng marangal, hindi naman siya gumagawa ng masama. Pero sa ospital na to, parang ang tingin sa kanya ay mababa, walang kakayahan at hindi karapat-dapat. Habang nagpapatuloy sa paglilinis, tahimik na nagdasal si Lenny. Sana huwag siyang mawalan ng trabaho, sana gumaling ang nanay niya. Sana balang araw, makita rin ng ibang tao kung gaano siya nagsusumikap. Ngunit na yung araw, ang bigat ng dibdib niya. Para siyang nag-iisa sa isang mundong puno ng panghuhusga.
Hindi niya alam na ang simpleng buhay niya bilang janitress ay magbabago ng hindi niya inaasahan. Sa sulok ng isip niya, muling sumagi ang pangarap niyang makabalik sa eskwela. Gusto niyang maging caregiver balang araw. Gusto niyang makatulong ng mas malalim. Hindi lang sa pamamagitan ng paglilinis. Pero sa ngayon, kailangan niyang tanggapin ang trabaho kahit masakit dahil kailangan niyang mabuhay. At dahil mahal niya, habang tinatapos niya ang huling bahagi ng hallway, nilingon niya ang paligid at tumingin sa sahig na malinis na. Doon niya napagtanto na kahit hindi nakikita ng iba ang pagsisikap niya, may halaga pa rin ang ginagawa niya. At kahit na madalas siyang pinapahiya, may lakas pa rin siyang magpatuloy. Hindi niya alam na ang mga susunod pang araw ay magbibigkis ng kwento ng sakit, hiya, at sa bandang huli, isang nakakayanig na katotohanan na magpapabago sa takbo ng buhay niya. At sa gitna ng ospital na tila hindi kumikilala sa kabutihan niya, hindi niya alam na may isang taong darating at gugulatin ang lahat. Someone who knew her long before she knew herself. Someone who carried a truth that would shake the entire hospital. But para kay Lenny, sa ngayon kailangan niya lang matapos ang araw nang hindi umiiyak muli. Ngunit ang kapalaran may ibang plano. At magsisimula pa lang ang bagyong magpapabago sa buhay niya magpakailanman. Pagkatapos ng nangyari noong umaga, akala ni Lenny ay tapos na ang lahat at maipagpapatuloy na niya ng tahimik ang trabaho niya. Pero tila ba mas lalo pang tumindi ang tensyon sa bawat pagkikita nila ni Head Nurse Carmina. Sa uwing madaanan niya ang Head Nurse, agad nitong binabaling ang malamig na mata sa kanya. Parang naghihintay ng pagkakataong muli siyang insultuhin. Hindi maipaliwanag ni Lenny kung bakit ganoon ang galit nito sa kanya. Minsan iniisip niyang baka dahil hindi siya kagaya ng ibang staff na may diploma, may kumpiyansa sa sarili at may respeto mula sa mga pasyente. Siya, isang simpleng janitress lang na tahimik at hindi lumalaban. Mas madali siyang tapakan. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Lenny ng mga basurahan sa hallway, bigla siyang tinawag ni Carmina. "Lenny, halika rito." Malakas ang boses, parang sinadya talagang marinig ng lahat. Nanginginig man ang tuhod, lumapit si Lenny. "Opo ma'am," sagot niya ng mahinahon. "Ano to?" Itinuro ni Carmina ang isang patak ng tubig sa sahig. Hindi man lang kasinlaki ng piso. "Ganyan ka ba magtrabaho? Kung gusto mong manatili dito, siguraduhin mong hindi ka pabaya." Tumangulang si Lenny kahit alam niyang hindi galing sa kanya ang patak na iyon. Hindi na siya natutong sumagot dahil sa tuwing susubukan niyang magpaliwanag, mas lumalala lang ang galit ni Carmina. Habang papalayo si Carmina, narinig niyang may mga nagsusupulang nurse sa likod. Grabe talaga si Ma'am Carmina kay Lenny. "Sobra na," bulong ng isa. Sino ba naman tayo? Baka tanggalin pa tayo pag nagsalita," sagot ng isa. Para bang may maliit na kirot sa puso ni Lenny. Alam niyang may mga nakakaintindi sa kanya, pero naguguluhan siya kung bakit walang nagtatanggol. Naiintindihan niya naman, takot din sila mawalan ng trabaho. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi mo basta-basta masasakal ang bibig ng tao para lumaban. Pagod at bata pa si Lenny, pero dahil sa pangangailangan, tinitiis niya ang lahat. Kahit ang pakiramdam na para bang wala siyang karapatan huminga ng maluwag sa ospital na tinitirhan na halos niya araw-araw. Sa bawat insultong ibinabato ni Carmina, lalong lumulubog ang loob niya. May mga gabing umiiyak siya sa inuupahang kwarto, katabi ang nanay niyang nakahiga at humihinga ng mahina. Walang kaalam-alam ang nanay niya sa pang-aping pinagdaraanan ng anak. Ayaw kasi ni Lenny na mag-alala pa ito. Mas mabuti nang siya ang masaktan
kaysa makita ng nanay niyang hindi siya masaya. Isang araw, habang naglilinis siya ng area malapit sa nurse station, naglabas ng paperwork si Carmina. Nakatingin ito kay Lenny nang may pagkainis. "Lenny, bilisan mo. May bisita ang hospital ngayon. Hindi tayo pwedeng mapahiya." "Opo ma'am," sagot niya habang pinupunasan ang na upuan. Pero talaga yatang malas ang araw niya dahil habang nag-aabot ng bagong mop handle ang isa pang janitor, nadulas si Lenny at muntik nang tumama ang mop sa paa ni Carmina. Hindi naman nito tinamaan, pero sapat na ang eksenang iyon para umusbong ang matinding galit ng head nurse. "Ano bang ginagawa mo ha?" bulyaw ni Carmina. At bago pa makapagpaliwanag si Lenny, itinulak nito ang dalaga ng madiin sa harap ng maraming staff. "Wala ka bang modo? Wala ka bang pakiramdam? Baka gusto mo nang umalis dito." Parang napako sa pagkakaupo si Lenny. Hindi siya agad nakatayo, hindi dahil sa sakit ng pagkakabagsak, kundi dahil sa hiya at takot. Napatingin siya sa mga nakamasid na empleyado. Hindi nila siya tinulungan. Lahat sila parang naging estatwa, tahimik at walang balak mamagitan. Napuno ng luha ang mata ni Lenny. Hindi na niya alam kung mas masakit ang pagkakabagsak o ang pakiramdam na parang wala siyang halaga sa lugar na iyon. Tumayo siya dahan-dahan, pinilit ngumiti para lang mapagtakpan ang basag niyang loob. "Pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya," nanginginig niyang sambit. Pero umismid si Carmina at umalis na parang walang nangyari. Umiiyak si Lenny habang patuloy na nililinis ang sahig. Hindi niya mapigilang tanungin ang sarili kung ano bang mali sa kanya. Bakit parang kasalanan na niyang huminga sa ospital na iyon? Bakit kahit anong gawin niya mali pa rin sa paningin ni Carmina? Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay unti-unting magtatali ng isang istoryang ilalantad ang isang katotohanang matagal na palang naghihintay sa kanya. Habang papunta siya sa susunod na kwarto, bigla niyang naramdaman na parang may nanunood sa kanya mula sa dulo ng hallway. Isang matangkad at may edad na lalaki, nakabarong, tila may kaunting guhit ng pagod pero may tindig na kakaiba. Hindi niya kilala ang mukha, hindi niya alam na ang lalaking iyon ay may bitbit na bahagi ng buhay na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa sandaling iyon, wala pa siyang ideya kung gaano kalalim ang koneksyon nila at kung paanong ang pagdating nito ay magbabago sa lahat, lalo na sa pagtrato sa kanya ng ospital. Tahimik siyang tumalikod at nagpatuloy sa trabaho, hindi alam na ang unang pag-aapi palan iyon. Ang susunod ay mas masakit, mas nakakahiya, at mas sisira sa loob niya. At doon magsisimula ang isang araw na hindi niya kailanman malilimutan. Kinabukasan, maaga muling pumasok si Lenny, kahit halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang pagkakatulak ni Carmina, pati ang mga tingin ng mga staff na parang wala siyang karapatang ipagtanggol ang sarili. Mabigat ang dibdib niya habang naglalakad papasok ng ospital at bawat yapak niya sa malamig na sahig ay parang paalala na isa lang siyang janitress na madaling tapakan ng kahit sino. Pero kailangan niyang magtrabaho, kailangan niya ng pera kaya kahit masakit, pinilit niyang ngumiti sa guard at mga nurse na nakasalubong niya bago simula ng araw. Habang naglilinis siya ng main hallway, biglang tumunog ang heels ni Carmina mula sa likuran. Kahit hindi niya ito tingnan, kilala na niya ang hakbang nito. Mabilis, malamig at puno ng yabang. "Lenny," tawag nito ng malutong. "Bilisan mo, mukhang mabagal na naman ang kilos mo." Hindi pa nakakasagot si Lenny nang makita niyang may patak ng tubig sa sahig. Halos hindi halata. "Ano to? Ganito ba ang standard ng trabaho mo?" sigaw ni Carmina. Pinulot ni Lenny ang basahan at sinimulang punasan ang maliit na talsik. Hindi niya nasabi na hindi iyon nanggaling sa kanya. Wala siyang karapatang magsalita. Habang nakayuko siya, humakbang papalapit si Carmina
Ang boses nito nagiging mas matalim. Alam mo, Lenny, minsan hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong kagaya mo ang tinatanggap pa dito. Mababa na nga ang standards, pinapababa mo palalo. Narinig niyang may ilang staff na napalingon. May isang bagong nurse, mukhang hindi sanay sa nakita, pero mabilis itong sinenyasan ng kasama niyang huwag makialam. Sanay na ang ospital sa ugali ni Carmina. Para bang normal lang sa kanila ang pambabastos basta nanggagaling sa head nurse. Matapos punasan ni Lenny ang patak ng tubig, tumayo siya ng dahan-dahan. Pero bago pa siya makatayo ng tuwid, bigla na lang itinabig ni Carmina ang mop cart niya. Mabilis na gumulong ang mga bote at basahan sa sahig, parang eksenang sinadya para ipahiya siya sa harap ng lahat. "Tingnan mo yan," sigaw ni Carmina, "ni hindi mo kayang alagaan ang gamit mo." Napaluhod si Lenny dahil naipit ang paa niya ng gumulong na cart. Naramdaman niya ang hapdi sa tuhod, pero mas masakit ang init ng hiya na sumampa sa mukha niya. May narinig siyang mahinang bulong mula sa isang nurse. Sobra na talaga si ma'am. Pero wala ring kumilos. Lahat sila nanatiling nakatayo, nanonood, parang wala silang magawa kundi sakyan ang kapangyarihan ni Carmina. Si Lenny naman, hindi makatingin sa kahit sino. Hindi niya kayang makita ang mga mukha nilang alam niyang tumitingin sa kanya na parang walang-walang tao. Pinulot ni Lenny ang mga nagkalat na bote gamit ang nangingingig na mga kamay. Napansin niyang namumula ang tuhod niya, pero hindi iyon ang iniisip niya. Ang iniisip niya ay paano siya makakalabas sa araw na iyon na hindi muling iiyak sa banyo. Pinilit niyang manatiling mahinahon, pinilit niyang hindi umiyak, pero hindi niya maiwasang maramdaman na parang inuunti-unti siyang pinapatay ni Carmina. Hindi sa katawan, kundi sa dignidad. Habang nakaluhod siya sa sahig, tiningnan siya ni Carmina nang may matigas na tingin, halos hindi nagtataglay ng kahit anong konsensya. "Kung hindi mo kayang gawin ang simpleng trabaho, umuwi ka na lang. Sayang ang sahod na binabayad sa'yo," sabi nito, malakas at may diin. Hindi na sumagot si Lenny, hindi niya alam kung ano pa ang pwedeng sabihin. Kahit ano namang sagot niya, mali pa rin. Sa gitna ng ingay ng ospital, may dumating na lalaking muling nakatawag ng pansin sa kanya. Ang lalaking nakita niyang nakatingin kahapon. Ang may edad na lalaki na may presensya at lakas na parang isang tao na may kapangyarihan sa lugar. Mula sa dulo ng hallway, lumapit ito ng dahan-dahan pero halatang nagmamasid. Sinundan ng mga mata nito ang eksenang nagagalap at tila ba nag-aapoy ang tingin niya nang makita ang nakaluhod na si Lenny at ang galit na Carmina. Pero si Lenny, hindi siya tumingin sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit ito naroon, ang daking naroon at bakit parang kanina pa siya nito sinusundan ng tingin. Ang alam lang niya, kailangan niyang tapusin ang kalat. Nang makatayo si Lenny, sinubukan niyang huminga ng malalim. "Pasensya na po, ma'am." Mahina niyang sabi, hindi tumitingin kay Carmina. Pero bago pa makasagot ang head nurse, biglang naglakad palapit ang may edad na lalaki. Hindi makagalaw si Carmina. Hindi ring makapaniwala ang mga staff. Ramdam ni Lenny ang presensya ng lalaki kahit hindi siya lumilingon. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung anong sunod na mangyayari. Basta ang alam niya, may kakaibang pakiramdam siyang unti-unting umaangat mula sa pusod niya. Pakiramdam na parang may nalalapit na pagbabagong hindi niya inaasahan. At sa sandaling iyon, habang nakatayo siya sa gitna ng kahihiyan, may isang lihim na matagal nang nakakubli sa buhay niya ang unti-unting lalabas sa liwanag. Ang lihim na magpapayanig hindi lang sa pagkatao niya kundi sa buong ospital. Ang araw na iyon ang magiging simula ng katotohanang matagal nang nakahimlay, naghihintay lang ng tamang oras para lumantad.
Mabigat ang hangin sa hallway habang nanatiling napatayo si Lenny, hawak ba rin ang mop na nanginginig sa kamay. Ramdam niya ang mainit na hapdi ng tuhod niya mula sa pagkakaluhod kanina. Pero mas masakit ang bigat sa dibdib na unti-unting kumakain sa natitira niyang lakas. Tahimik ang mga staff na nakapaligid. Ang ilan ay nagtatago ng awa, ang ilan naman ay nagtatago ng takot, at ang iba'y nanonood lang na parang wala silang kinalaman sa nangyayari. Si Carmina naman ay nakatayo pa rin sa harap niya, nakataas ang baba, parang nagwagi sa isang laban na siya lang ang lumalaban. Pero hindi na natapos sa pagpapaikot ng cart. Sa muling pagtaas ng boses ni Carmina, parang lalo pang sumisikip ang mundo ni Lenny. Wala ka talagang kwenta. Hindi ko alam kung bakit pinipilit mo pang magtrabaho dito. Sabi ng head nurse, hindi man lang tinatago ang pangmamata. Sa sobrang pagod at kahihiyan, hindi alam ni Lenny kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Gusto niyang sagutin sana, gusto niyang sabihin na ginagawa niya ang lahat para makapagtrabaho ng maayos, pero natatakot siya na baka lalo siyang mapahamak. Kaya imbes na magsalita, tumango siya ng mahina at pinilit na huwag tumulo ang luha. Ngunit hindi pa doon natapos ang pang-aapi habang nakatalikod si Lenny para pulutin ang huling bote ng disinfectant, biglang may sumipa sa gilid ng cart. Narinig niya ang tunog ng paa ni Carmina na tumama kasabay ng pagbagsak ng bote at pagkakalat ng laman nito sa sahig. Ano ba yan? Malakas na sigaw ni Carmina. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ayusin mo tong trabaho mo. Bago pa makapag-react si Lenny, naramdaman niyang tumama ang paa ni Carmina sa tagiliran niya. Hindi iyon malakas na tila mananakit, pero sapat para mapasubsob siya mula sa pagkakatuwad niya at tuluyang mapaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Napasinghap ang ilang staff. May narinig si Lenny na isang nurse na mahina pang nagsabi, "Grabe na yan," pero walang gumalaw, walang lumapit, walang pumigil. Para bang lahat sila'y nakapako sa takot kay Carmina. Kaya nanatiling nakaluhod si Lenny, hawak ang tagiliran at nakayuko. Pilit niyang pinipigilan ang luha, pero nang makita niya ang sarili niyang posisyon, isang janitress na halos nakayupo sa paa ng isang taong wala namang ginagawa kundi yurakan ang pagkatao niya, doon na siya tuluyang naluha. Tumayo ka riyan, malamig na utos ni Carmina. Hindi ka dapat nagkakalat ng drama dito. Trabaho mo ang linisin, hindi umiyak. Pero bago pa makagalaw si Lenny, isang malalim at matigas na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Ano ang ginagawa mo? Napatingin ang lahat. Parang huminto ang mundo. Ang lalaki na kahapon pa nakatingin kay Lenny ay naroroon, nakatayo ilang hakbang mula sa kanila. Mas malinaw ngayon ang ekspresyon ng mukha niya. Galit, halatang hindi makapaniwala sa nakikita. Napaatras si Carmina. "Sir," nauutal niyang sabi, "pasaway kasi itong manggagawa niyo." "Hindi yan ang tanong ko." Tugon ng lalaki. Mas malalim ang boses, mas mabigat ang dating. "Ang tanong ko, bakit mo siya sinipa?" Biglang nagkatinginan ang mga nurse. Si Carmina napalunok. Hindi niya alam kung sino ang kaharap niya, pero malakas ang presensya nitong parang sanay mag-utos at sanay pakinggan ng lahat. "Sir, hindi ko po sinasadya." "Sinasadya," biglang sagot ng lalaki. Kita ng dalawang mata ko, lalong lumubog ang pakiramdam ni Lenny. Hindi pa rin siya nakatingin sa lalaki. Natatakot siyang baka pati ito ay pagalitan siya. Pero naramdaman niya ang paglapit nito. Mabigat pero hindi nakakatakot. Pagdating sa "Miss," mahina pero may diin ang boses niya. "Kaya mo bang tumayo?" Hindi pa rin gumagalaw si Lenny. Parang natatakot siyang sumunod. Natatakot siyang baka mas lalo siyang mapahiya. Pero naramdaman niyang dahan-dahan siyang inalalayan ng lalaki. Hinawakan siya sa braso. Hindi masakit, hindi marahas, parang may pag-aalala. Nang tumayo siya, saka lang niya nakitang mabuti ang mukha ng lalaki. May kitaong lungkot sa mata nito habang pinagmamasdan siya.
Parang may kung anong pamilyar na piraso ng nakaraan ang bigla niyang naramdaman. Pero hindi niya maipaliwanag. Pero ang hindi niya alam, mas malalim pa ang nararamdaman ng lalaki. Pagharap ng lalaki kay Carmina, lumambot man ang boses. Hindi ko inaasahan na ganitong klaseng pagtrato ang nangyayari sa ospital na ito, sabi niya. At sa sarili mong empleyado. Napatango-tango na lang si Carmina. Hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Habang nagaganap ang pag-uusap, napansin ni Lenny ang ibang staff. May mga nakayupo, may mga umiiling, at may mga halatang kinakabahan. Parang ngayon lang nila napagtanto kung gaano kalala ang ginagawa ni Carmina sa kanya. Pero sa ngalan ng kapangyarihan at posisyon, wala silang nasabi. Kaya ngayon, habang nakatayo si Lenny dahil sa tulong ng estrangherong ito, parang naramdaman niyang unti-unting may nababago sa paligid. At habang nakatitig ang lalaki sa kanya, nilalaro ng alaala niya ang mukha nito. Hindi niya kilala ang lalaki. Hindi niya alam ang pangalan, hindi niya alam ang dahilan nito sa ospital. Pero hindi niya maiwasang makaramdam na parang may hawak itong parte ng buhay niyang matagal niyang iniisip na tuluyang nawala. Sa likod ng tensyon, sa gitna ng sakit at hiya, may umuusbong na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na may lalabas na katotohanan. Isang kabog ng dibdib na hindi niya alam kung dapat niyang katakutan o panghawakan. At doon nagsimula ang araw na magpapayanig sa buong ospital at maglalabas ng lihim na matagal nang nakatago sa dilim. Ang araw na magiging tulay para malantad ang koneksyon nila ng lalaking iyon, isang katotohanang magpapabago sa buhay ni Lenny. Magtahimik ang buong hallway habang nakatayo si Lenny. Hawak ang braso niyang kanina lang ay sinaktan ng pagkakataon at ng kahihiyang ibinigay ni Carmina. Ramdam niya ang mainit na kirot ng hiya na hindi mawala-wala, pero kasama noon ay ang kakaibang presensya ng lalaking nasa harapan niya. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay may kung anong malalim na koneksyon, pero hindi pa niya kayang unawain. Hindi iyon ang oras para magtanong. Ang iniisip lang niya ay paano siya makakaalis sa hallway nang hindi na humarap sa isa pang salipa ni Carmina. Ngunit hindi pa tapos ang ulo ng head nurse. Kahit halatang natataranta sa presensya ng lalaki, sinubukan pa rin itong magpaliwanag. Sir, hindi niyo po naiintindihan. Matagal na pong problema itong si Lenny. Mabagal siyang kumilos. Palagi siyang nagkakamali at hindi na nakapagpatuloy si Carmina nang maglakad ng mabigat ang lalaki papalapit sa kanya. Hindi ito sumigaw. Pero tumalim ang boses niya nang magsalita. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Nakita ko ang ginawa mo. Hindi ko kailangan ng dahilan para mang-api ka ng empleyado mo. At higit sa lahat, hindi ko tatanggapin ang kahit anong pangangatwiran para sipain ang isang taong hindi naman lumalaban. Parang may naglaglag na batong malaki sa sikmura ni Carmina. Napaatras siya. At sa unang pagkakataon mula nang maging head nurse, nakitaan siya ng malinaw na tapot. Hindi niya alam kung bakit ganito kalakas ang dating ng lalaki ito, pero halatang may kapangyarihan. Nilingon niya ang mga staff, pero wala ni isa sa kanila ang naglakas loob magpakita ng suporta. Lahat sila nakayuko o nakatingin kay Lenny. Halatang nahihirapan sa bigat ng nangyari. Lumapit ang lalaki kay Lenny at mahinang inilahad ang kamay na parang nag-aalok ng tulong. May masakit ba? Tanong niya ng marahan. Hindi agad nakasagot si Lenny. Nakatingin lang siya sa kamay nito, hindi sigurado kung dapat bang tanggapin. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya sa ospital na iyon. Sa huli, dahan-dahan niyang tinanggap ang kamay na ibinibigay. At nang makatayo siya ng mas maayos, doon niya naramdaman ang pagdampi ng awa at malasakit na matagal niya nang gustong maramdaman mula sa kahit sino. Salamat po, mahina niyang sabi, halos hindi lumalabas ang boses.
Ngunit bago pa maging maluwag ang pakiramdam niya, bigla ulit sumingit si Carmina. "Sir, pasensya na po talaga, hindi ko naman intensyon." Biglang huminto ang lalaki at tumingin sa kanya ng malamig. "Hindi mo intensyon? Ilang empleyado na ang natatakot sa'yo? Ilang araw mo nang ginagawa to sa kanya? Ilang beses mo siyang pinapahiya?" Napalunok si Carmina. Halos bumalik sa kanya ang lahat ng eksenang ginawa niya kay Lenny. Pero imbes na magsisi, sinubukan pa rin niyang ayusin ang sarili. "Sir, hindi ko po alam kung bakit masyado niyo siyang ipinagtatanggol. Janitress lang siya." Dun natahimik ang lahat. Ang mamasalita ni Carmina ay parang mabigat na bato na bumagsak sa sahig. Napalingon ang lalaki kay Lenny, saka muling tumingin kay Carmina na para bang hindi makapaniwala sa narinig niya. "Janitress lang? Mabagal niyang uli. Iyon ba ang tingin mo sa mga taong nagtatrabaho rito? Ganun ba kababa ang tingin mo sa kanila?" Nagsimula nang manginig ang labi ni Carmina. Alam niyang mali ang salitang binitawan niya. Pero huli na. Ang lalaki ay biglang yumuko. Kinuha ang mop na kanina lang ay itinapon ng head nurse at ibinigay ito kay Lenny. "Wala kang dapat ikahiya," sabi niya sa dalaga. "Ang trabaho mo ay kasing dangal ng kahit sinong nasa ospital." Hindi minamaliit ang taong masipag, lalong humikbi si Lenny. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganoon. Parang may gumaan sa dibdib niya kahit may natitirang bigat sa tagiliran. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla na may nagtatanggol sa kanya. Habang nagaganap ang eksenang iyon, may ilang staff ang unti-unting lumapit. "Sir, pasensya na po," sabi ng isang nurse. "Matagal na rin po naming napapansin ang ginagawa ni Ma'am Carmina." Sumunod pa ang isa. "Tama lang po ang nakita ninyo. Sobra na po ang pambabastos." Halos lumutang sa ere ang mukha ni Carmina sa hiya. Hindi niya inaasahan na sa harap mismo ng empleyado at pasyente ay haharap siya sa ganitong sitwasyon. Pero bago pa siya makapagtanggol muli, nagsalita ang lalaki. Sa oras na to, sabi niya, tahimik pero mabigat, "Ihinto mo muna ang trabaho mo. Hindi ka pwedeng magpatuloy ngayong araw." "Sir, ano pong ibig ninyong sabihin?" Nanginginog na tanong ni Carmina. "Suspended ka," sagot niya. "At gusto ko ng imbestigasyon." Na yon, natahimik ang lahat. Si Lenny hindi mapapaniwala. Si Carmina napaluhod sa sobrang kaba at hiya. Ang lalaking nasa harap nila, hindi sumisigaw, pero ang presensya niya ay parang lindol na yumanig sa buong ospital. At sa gitna ng kaguluhan, may isang katotohanan na unti-unting sumisilip. Isang piraso ng puzzle na hindi pa kayang intindihin ni Lenny, ngunit malapit ng mabuo. Dahil ang lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking iyon ay hindi basta-basta bisita. Hindi ito ordinaryong concerned na tao. Ito ang lalaking matagal nang naghahanap sa kanya. At hindi pa alam ni Lenny na ang sakit, hiya at pagkapahiya niyang dinanas sa ospital ay magiging susi para mabunyag ang pinakatotoong bahagi ng pagkatao niya. Ang bahaging matagal nang pilit tinakpan ng nakaraan. Nang matapos ang tensyon sa hallway at nailayo na pansamantala si Carmina, nanatiling tahimik ang buong lugar. Para bang lahat ay hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Si Lenny, kahit nakatayo na at bahagyang nakahinga, ay litong-lito pa rin. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot, hiya, o pasasalamat sa taong nagligtas sa kanya. Ang lalaki naman ay nanatiling nakatayo sa tabi niya, hindi umaalis at sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalalim ang kutob ni Lenny na hindi ito karaniwang bisita. Lumapit ang ilang nurse upang tingnan ang lagay ni Lenny. "Lenny, ayos ka lang ba?" tanong ng isa. "Masakit ba yung tagiliran mo?" Nilingon niya sila at tumango ng mahina. "Ayos lang po," sagot niya kahit alam niyang hindi iyon ang totoo. May kirot pa rin ang tagiliran at tuhod niya,
pero mas ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Hindi siya sanay na may nag-aalala. Hindi siya sanay na nasa gitna ng maraming mata. Gusto lang niya noon ay makatapos ng trabaho ng tahimik at makauwi para alagaan ang nanay niya. Pero heto siya ngayon, nakatayo habang nakatingin sa kanya ang buong ospital. Habang nag-uusap ang mga staff, unti-unting lumapit ang, "Miss, kailangan mong magpatingin. Hindi pwedeng hayaan mo lang yan." Nakayuko si Lenny at hindi alam kung dapat siyang tumugon. Ang dami niyang gustong itanong pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung bakit sobrang interesado ang lalaking ito sa kalagayan niya. Hindi niya ito kilala. Hindi niya alam kung bakit parang ang bigat-bigat ng tingin nito sa kanya. Parang may sinusuring malalim. Lumapit ang head of HR, halatang namumutla. "Sir," sabi nito, "may kailangan po ba kayong?" Hindi pa natatapos ang salita ng HR nang lumingon ang lalaki. "Dalhin ninyo agad sa klinik itong si Miss Lenny," utos niya. Ngayon na. Agad na tumango ang HR at pinuntahan ang isang medical aid. "Tulungan mo si Lenny papunta sa klinik," wika nito. Paglapit ng aid, tumingin muna ang lalaki kay Lenny. "Ako na ang sasama," sabi niya. Napatingin ang aide sa HR at parehong halatang hindi makapagdesisyon kung lalabanan ba nila o susunod. Sa huli, tumango sila at umatras. Walang naglakas loob na pigilan ang lalaki. Habang naglalakad papunta sa klinik, ramdam ni Lenny ang pag-aalalang nakapaloob sa bawat tingin ng lalaki sa kanya. "Masakit pa ba?" tanong nito ng marahan. "Konti lang po," sagot ni Lenny, pero halata ang pagsisinungaling. Hindi siya mapakali, parang may bumabalik na mga alaala sa isipan niya. Hindi malinaw, hindi buo, pero parang kilala niya ang presensya ng lalaki. Pero hindi niya masabi, hindi niya alam kung bakit. Pagdating nila sa klinik, agad siyang pinaupo sa kama at sinuri ng doktor. May kunting pasa sa tagiliran pero walang fracture. Sabi ng doktor, kailangan lang niyang magpahinga, baka ma-stress ang muscles. Tumingin ang doktor sa lalaki at marahang nagtanong, "Kamag-anak niyo po ba ito?" Tumigil ang oras para kay Lenny. Napatingin siya sa lalaki, naghihintay ng sagot. Napalunok ito bago sumagot, "Hindi, pero may mahalaga akong dapat malaman tungkol sa kanya." Napatingin ang doktor sa dalawa, halatang may kutob na may mas malalim na pinag-uugatan ang sitwasyon, pero hindi na nagtanong pa. Inalalayan ng lalaki si Lenny na maupo ng mas maayos. Tahimik silang dalawa. Sa wakas, nagsalita ang lalaki. "Matagal na kitang hinahanap," bulong niya. Parang sumikip ang dibdib ni Lenny. "Po?" Mahina at halos pabulong ang tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Marahan nitong tinitigan ang mukha niya. Parang sinusuri ang bawat detalye, bawat guhit, bawat ekspresyon. "Lenny, ilang taon ka na?" 22 po. Tumango ang lalaki. "Anong pangalan ng nanay mo?" Kinabahan si Lenny. Si Mirna po," sagot niya. Pumatak ang bigat ng katahimikan pagkatapos. Ang lalaki ay napapikit, saka dahan-dahang huminga ng malalim. "Mirna," mahina niyang ulit, "nahanap na rin kita." "Sir, ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Lenny. Hindi na maitago ang kaba at pagkalito. Lumapit ang lalaki, naupo sa tabi niya. "Ako si Ricardo Alvarez." Kumunot ang noo ni Lenny. Hindi niya kilala ang pangalan, pero bigla may mga maliliit na flash ng mga alaala. Boses ng nanay niya, mga pangungusap na hindi niya pinapansin noong bata pa siya. Kung makita mo siya, kung sakaling makita mo, sabihin mo. Napatingin si Lenny sa lalaki. "Bakit niyo po sinasabi sa akin to?" tanong niya. Dahan-dahan, tumulo ang luha ng lalaki. Hindi galit, hindi takot, puro pagsisisi at pangungulila. "Dahil," sabi niya, halos hindi lumalabas ang boses, "ikaw ang anak ko." Parang biglang sumikip ang mundo ni Lenny. Umiikot ang paningin niya,
sa lakas ng pagkabigla. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Parang naging bato ang dila niya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na tibok ng puso niya na parang sasabog. Ang lalaking ito, ang nagligtas sa kanya, ang sumigaw para ipagtanggol siya, ang unang nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya. Ang taong iyon pala ang matagal lang hinanap ng puso niya. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, matakot, magalit o umiyak. At doon nagsimulang gumalaw ang lahat. Ang tanong ay hindi na kung bakit siya ipinagtanggol nito. Ang tanong na ay kung handa ba siyang yakapin ang katotohanang matagal na palang nakatago sa buhay niya. Isang katotohanan na magpapayanig hindi lang sa kanya kundi sa buong ospital at sa lahat ng taong natasubaybay sa nangyari. Parang huminto ang hangin sa loob ng klinik nang marinig ni Lenny ang sinabi ng lalaki, "Ikaw ang anak ko." Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, sabay sinakal ng isang parabang nabura ang buong mundo at sila na lang dalawa ang nandyan. Nakabitin sa pagitan ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Tumingin si Ricardo sa kanya, puno ng lungkot at pag-aalalang parang matagal nang nakatago. "Lenny, matagal na kitang hinahanap," mahina niyang sabi habang kinukusot ang ilong na namumula na. "Kinuha ka ng nanay mo ng bata ka pa. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Sabi nila lumipat kayo ng probinsya pero hindi ko na kayo nakita." Napayuko si Lenny, hawak ang laylayan ng uniforme niya. Hindi niya alam kung alin sa mga nararamdaman niya ang uunahin, pagkalito, sakit o ang biglang pagkabalisa na nanggagaling sa loob. "Pero sir, bakit ngayon lang?" tanong niya, halos bulong. "Bakit ngayon niyo lang ako nahanap?" Huminga ng malalim si Ricardo at umupo sa gilid ng kama. "Hinahanap kita noon, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Naghiwalay kami ng nanay mo nang hindi maganda ang mga pangyayari. At noong sinubukan ko siyang balikan, wala na kayo. Tinanong ko ang mga kapitbahay pero wala ring nakakalam. At noong lumipas ang mga taon, nawalan ako ng lead. Pero hindi ako tumigil maghanap. Hindi ako tumigil magdasal na sana makita kita ulit." Hindi pa rin nagsasalita si Lenny. Parang may malaking pader sa loob niya na hindi niya alam kung handa na siyang gibain. Buo ang buhay niya na walang ama. Buo ang buhay niya na iniisip niyang iniwan sila. Buo ang buhay niya na mag-isa niyang tinaguyod ang lahat. At ngayong nasa harapan niya ito, hindi niya alam kung paano haharapin. Nagpatuloy si Ricardo, may halong pag-aatubili. "Lenny, kanina nang makita kitang sinasaktan at inaapi, may kung anong pamilyar sa'yo, sa mata mo, sa paraan mong tumahimik kahit nasasaktan. Ganoon ang nanay mo, matatag pero marupok sa loob. Kaya nang marinig ko ang pangalan mo kanina, parang naputol ang hininga ko." Doon na napalunok si Lenny, hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng emosyon na biglang sumalpok sa kanya. Tumingin siya kay Ricardo. "Kung anak niyo ako, bakit hindi niyo ako kilala agad?" Hindi iyon tanong na may galit. Iyon ay tanong na puno ng pagod at pangungulila. "Dahil huli kitang nakita noong 3 taong gulang ka pala at ang huling alaala ko sa iyo, isang batang may hawak na maliit na basahan na laging naglalaro sa sahig habang nag-aaway kami ng nanay mo sa sala. Hindi ko akalaing dito kita makikita. Sa ospital ko pa." Parang umalingaw-ngaw ang huling salita sa tenga ni Lenny. "Ospital ko." Napatingin siya, halos pasigaw. "Ospital nyo!" Tumango si Ricardo, ang may-ari ng ospital na to. Parang may malaking pintuang bumukas sa isip ni Lenny. Lahat ng tanong na hindi niya maintindihan kanina ay biglang nagkaroon ng sagot. Ito ang dahilan kung bakit natulala ang mga nurse. Ito ang dahilan kung bakit nagmumukhang maliit si Carmina kanina. Ito ang dahilan
kung bakit walang pumipigil sa lalaki. Siya pala ang may-ari, siya pala ang taong sinusunod ng lahat. At siya rin pala ang taong pinangarap niyang makilala noon, kahit hindi niya inamin sa sarili niya. Pero kasabay ng pagkakabuo ng koneksyon, naramdaman niya ring muling tumusok ang sakit sa puso niya. Kung may-ari kayo ng ospital, sabi niya sa pabulong na boses, bakit kailangan kong magtrabaho bilang janitress? Bakit hindi niyo alam na nandito ako? Dahil hindi ko alam, sagot ni Ricardo, halatang pinipigilan ang luha. At kung alam ko lang, kailanman hindi kita hahayaan maranasan yung nakita ko kanina. Napahawak si Lenny sa dibdib. Masyadong mabilis ang paghinga niya. Masyadong mabigat ang lahat. Ang sakit at ngayon, sasabihin sa kanya na mayroon siyang ama, na may pamilyang matagal nang naghahanap sa kanya. Hindi ko po alam kung ano ang iisipin, mahinang sabi ni Lenny, pilit na humihinga ng pantay. Hindi ko po alam kung tatanggapin ko ba ito o baka panaginip lang. Lumapit si Ricardo, hindi hinawakan pero inilapit ang kamay, parang humihingi ng pahintulot na maging bahagi ng buhay niya. Lenny, kung kailangan mo ng oras, ibibigay ko. Kung kailangan mo ng paliwanag, ibibigay ko. Pero ang hindi ko kayang tanggapin ay nakita kong inaapi ka dito, sa ospital na dapat ay protektado ka. Hindi na nakapagpigil si Lenny. Tumulo ang luha niya ng tuluyan. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa bigat ng lahat na bumuhos sa kanya. Sa unang pagkakataon, may taong humahawak sa balikat niya at sinasabing hindi niya deserve ang sakit. Sa unang pagkakataon, may lalaki na umiiyak sa harap niya, hindi dahil nagagalit, kundi dahil nanlulumo sa nangyari sa kanya. At habang umiiyak si Lenny, nakatayo si Ricardo sa tabi niya, hawak ang sariling dibdib, parang sinasalo ang lahat ng sakit na dapat noon pa niya sinalo bilang ama. Hindi pa man buong buo ang tiwala ni Lenny. May maliit na puwang sa puso niya na biglang nabuksan. Puwang na maaaring unti-unting punuin ng isang pagkakakilanlang hindi niya naranasan. At sa labas ng klinik, naguumpukan ang mga empleyado, nagbulungan, nagtataka at natatakot. Dahil alam nilang malapit nang kumalat ang balitang magpapayanig sa buong ospital. Ang janitress na inaapi nila, anak pala ng may-ari. At ang araw na ito ay simula pa lamang ng pagkakabunyag ng katotohanang magbabago sa buong ospital at sa buhay ni Lenny magpakailanman. Pagkalabas ng balitang nag-uusap sina Lenny at Ricardo sa loob ng klinik, unti-unti nang nagkupulan ang mga empleyado sa labas. Hindi sila lumalapit pero halata sa mga mukha nila ang kaba at pagkagulat. May mga nagbubulungan, may mga halatang nahihiya. At may iilan pa na hindi pa rin makapaniwala na ang tahimik at inaaping janitress ay anak pala ng mismong may-ari ng ospital. Ang ilang nurse na dati inakikita ni Lenny na nagpapakatapang sa harap ni Carmina ay ngayon nagtatagong parang mga batang nahuli sa maling gawain. Malinaw na ang bigat ng nangyari sa loob ng klinik. Si Lenny naman ay dahan-dahang humihinga. Pilit na sinusubukang ayusin ang bigat ng damdaming nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanang ibinunyag sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya pa kayang tanggapin agad ang lahat. Paulit-ulit pumapasok sa isip niya ang tanong na, ako ba talaga ang anak niya? Totoo ba ito? Bakit ngayon lang? At habang nagpapasikip ang mga tanong sa dibdib niya, ramdam niyang parang pinipigilan ng katawan niya ang mga luha na kanina pa gustong tumulo. Tahimik na umupo si Ricardo sa tapat niya. Hindi siya nangumulit. Hindi rin siya nagmamadali. Ang bawat paghinga niya ay parang paghingang puno ng pagsisisi at pag-aalalang hindi niya naibigay sa dalagang nasa harap niya. Lenny, mahinang tawag niya. Kung hindi mo pa kayang tanggapin, naiintindihan ko. Napatingin si Lenny gamit ang namumugtong mata. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko, sagot niya.
Ang dami pong nangyari sa araw na to. Masakit po, nakakahiya, tapos biglang ganito. Tumango si Ricardo, mabagal at puno ng pangunawa. Hindi ko inaasahang magkikita tayo ng ganito. Hindi ko inaasahang makita kitang ganito ka. Sinasaktan, pinapahiya. Lenny, kung alam mo lang kung gaano kasakit para sa isang ama na makita ang anak niyang pinagdadamutan ng dignidad. Hindi na niya natapos dahil napahawak siya sa dibdib niya. Pinipigilan ang luha. Umiling si Lenny. Ngunit kahit sinabi niya iyon, may maliit na bahagi ng puso niya na may kirot. Kirot na nanggaling sa tanong na bakit sa lahat ng panahong nagdaan, 0 hanggang 22 taon, ngayon lang niya nahanap ang ama niya. Pero sir, bakit hindi niyo kami nakuha? Bakit hindi niyo kami sinundan? Tanong niya. Hindi na kaya pang pigilin ang luha. Napapikit si Ricardo, humugot ng malalim. Nung bata ka pa, umalis nanay mo, dala-dala ka. Naghiwalay kami sa hindi magandang paraan. Sinubukan kong ayusin, pero noong bumalik ako sa dating bahay kung saan kayo nakatira, wala na kayo. Ang sabi ng mga kapitbahay, lumuwas daw kayo ng malayo. Tinangka kong hanapin kayo, pero hindi ko malaman kung saan magsisimula at habang tumatagal, parang mas lalo kayong nawawala. Napalunok siya, halatang lumalaban sa lungkot na mas matagal na niyang tinago. Pero Lenny, kahit lumipas ang taon, hindi ako tumigil sa pag-asang isang araw makikita rin kita. Kaya noong nakita kita kanina, hindi ko na pinakawalan ang pagkakataon. Nagsimulang manginig ang kamay ni Lenny, kaya marahan itong hinawakan ni Ricardo. Hindi sa pilitan, hindi pilit, parang humihingi ng pahintulot na makabawi sa epektong iniwan ng nakaraan. Kung gusto mo akong kausapin, nandito ako. Kung gusto mo akong itaboy, tatanggapin ko. Pero sana, kahit kaunti, hayaan mong protektahan kita ngayon. Hindi agad nakasagot si Lenny. Ang totoo, hindi niya malaman kung paano uumpisahan ang pagtanggap. Pero sa simpleng paghawak ni Ricardo sa totoo ang paghanap, totoo ang pagkasabik, totoo ang paghihintay ng taong halos hindi makapaniwalang nahanap niya ang anak na akala niyang nawawala sa panghabang buhay. Habang nagaganap ang lahat ng ito, muling kumatok ang HR head sa pinto. Sir Ricardo, si Ma'am Carmina po, nagmamakaawa pong mafausap kayo. Marahang huminga si Ricardo at sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa klinik, nag-iba ang tono ng mata niya, hindi galit pero matigas. Hayaan mo siyang pumasok. Pumasok si Carmina na nanginginig. Halatang hindi makatingin kay Lenny. Nakayuko ito, parang bata na nahuli sa kasalanan. Ngunit sa likod ng hiya, may halatang takot na hindi niya mapagtakpan. Sir Ricardo, patawarin niyo po ako, sabi niya habang unti-unting lumuluhod sa sahig. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam na anak niyo pala siya. Umangat ang mata ni Ricardo, hindi natitinag. At kung hindi siya anak ko, anong gagawin mo? Ipapatuloy mo ang pang-aapi sa kanya. Napalunok si Carmina sa katuluyang napaluha. Nagkamali po ako, sobra. Pero sir, hindi ko po sinasadya. Umiling si Ricardo. Sinasadya mo, hindi lang ngayon. Matagal mo nang sinasadya at hindi dahil janitor siya. Dahil mahina ang tingin mo sa mga taong hindi mo ka-level. Hindi makaangat ng tingin si Carmina. Parang bawat salita ni Ricardo ay tinatamaan siyang parang sampal. Sir, kahit isang pagkakataon lang po, hindi ito tungkol sa akin, sagot ni Ricardo. Tingnan mo siya. Tinuro niya si Lenny na nakaupo pa rin sa kama, tahimik pero walang ginawa ang anak ko para sambitin mo ang mamasalitang binitawan mo. Wala siyang kasalanan para itulak mo, sipain at apihin. At kahit hindi mo alam na anak ko siya, wala kang karapatang tratuhin ng ganoon ang kahit sinong empleyado. Lalong napahagulgol si Carmina. Patawad po, hindi ako ang dapat mong hinga ng patawad, sagot ni Ricardo, sabay lingon kay Lenny. Nilingon ni Carmina si Lenny, basang-basa ang muka sa luha. Lenny, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam.
Hindi nakapagsalita si Lenny. Hindi dahil hindi niya kayang magsalita, kundi dahil hindi niya alam kung kaya na niyang magpatawad. Pero bago pa siya makabuo ng tugon, tumayo si Ricardo at tumingin kay Carmina. Lumabas ka na muna. Pag-uusapan pa namin ang disciplinary action mo. Simula ngayon, suspendido ka. Napahinto ang puso ng buong klinik. Hindi lang napahiya si Carmina. Napaluhod siya sa harap ng mga taong minsan niyang minamaliit. At para kay Lenny, iyon ang unang beses na nakita niyang may lumuhod, hindi dahil sa galit o takot sa kanya, kundi dahil sa ginawa nilang mali laban sa isang taong minahal ng tadhana na maging mas matatag kaysa sa sakit. At sa gitna ng lahat, alam ni Lenny na magsisimula pa lang ang mas malaking pagkakabunyag na magbabago sa buhay niya. Pagkaalis ni Carmina sa klinik, muling bumalik ang katahimikan na tila mas mabigat pa kaysa kanina. Ang mga mata ni Ricardo ay nakatuon lamang kay Lenny at doon nagsimulang mabuo ang isang sandaling matagal na niyang pinangarap. Ang unang pagkakataon sa loob ng 22 taon na kaharap niya ang anak niya. Hindi bilang estranghero, kundi bilang isang amang nagkamali at humihingi ng pagkakataong maituwid iyon. Si Lenny naman ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na kasing lamig ng noong una. Sa likod ng takot at pagkalito, unti-unti niyang nararamdaman ang init ng presensya ng lalaking ito na tila ba kay tagal niyang hinintay, ngunit hindi niya alam na kailangan pala niya. Lenny, mahina ang boses ni Ricardo, parang nag-ingat na baka masaktan pa ang dalaga. Kung pwede, gusto kong marinig mo ang kwento po. Hindi para kumbinsihin ka, kundi para maintindihan mo kung paano kita nawala. Umupo siya sa tabi ni Lenny, ngunit hindi masyadong malapit. Pinapakita niyang handa siyang umatras kung ayaw nito. Noong panahong hinihiwalay kami ng nanay mo, hindi ko alam ang buong dahilan. Basta isang araw, nagising ako na mag-isa na lang ako sa bahay. Wala ka, wala siya. May iniwang sulat, pero hindi malinaw kung saan kayo pupunta. Ginawa ko ang lahat para hanapin kayo. Nilingon siya ni Lenny, may luha sa mata. Pero bakit parang hindi niyo po kami nahanap? Ang tagal ko na pong naghihintay. Hindi niya agad napigilan ang pagsambit ng huling salita. Hindi siya humihingi ng sagot, pero sa loob niya, alam niyang matagal niya ring inasam na may tatay siyang kakalinga sa kanya. Dahil mali ang direksyong tinahak ko, sabay hawak ni Ricardo sa sentido, halatang pinipigilan ang kirot ng nakaraan. Hindi ko alam na lumuwas kayo ng Maynila. Ang akala ko, lumipat lang kayo sa kabilang bayan. Hanggang sa lumalim ang paghahanap at habang tumatagal, parang lalo kayong nawawala. Lenny, hindi kita sinukuan. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula ulit. At habang tumatagal, natatakot akong baka ayaw niyong makita ako. Ilang taon po kayong naghanap? Tanong ni Lenny, hindi pa rin makapaniwalang naririnig niya ang mga bagay na dati ay iniisip niyang hindi niya tatanggapin kahit kailan. 22 taon, sagot ni Ricardo, at noong halos tanggapin ko nang hindi na kita makikita, dito pala kita matatagpuan. Sa ospital ko, sa lugar na sana'y matagal mo ng tahanan, doon hindi na nakatiis si Lenny. Tumulo ang mga luha niya ng tuluyan, hindi na niya mapigilan pa. Hindi niya alam kung dahil sa sakit ng nakaraan, o dahil sa pag-abot ng kamay ng ama niya ngayon, pero para siyang batang matagal na nagtiis sa dilim at may biglang taong nagbukas ng ilaw para sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Hindi para yakapin siya agad, kundi para tanungin muna, pwede ba kitang yakapin? Tumango lamang si Lenny, mahina, halos hindi gumagalaw ang labi, at nang maramdaman niyang bumalot ang mga bisig ng ama niya sa balikat niya, doon tumulo ang luha niyang pinakamabigat. Hindi iyon luha ng pangungutya, hindi rin luha ng panghihinayang, kundi luha ng batang sabik na sabik maramdaman ang yakap ng isang amang hindi niya inakalang darating pa sa buhay niya.
Maladramang eksena iyon para sa mga nakasilip sa labas ng klinik. Inang nurse ang napaiyak. May ilan pang nagtakip ng bibig dahil hindi nila akalaing ganito kalalim ang kwentong nasa likod ng janitress na dati nilang tinitingnan na parang invisible. Hindi nila alam na ang simpleng dalagang iyon ay may pinanggagalingang sugat na mas malawak pa kaysa sa nakikita nilang pasa sa tuhod at tagiliran. Pagkatapos ng mahaba-habang pagyakap, bahagyang humiwalay si Ricardo at pinunasan ang luha sa pisngi ni Lenny. Mula ngayon, hindi man kita nabantayan noong bata ka, babawi ako sa lahat ng taon na nawala. Hindi nakaimik si Lenny, pero ramdam niyang may unti-unting nabubuo sa puso niya. Isang tiwala na hindi niya alam kung handa na ba siyang ibigay, pero nagsisimula na siyang maramdaman. Maya-maya, biglang may kumatok sa pinto. "Sir Ricardo," sabi ng HR head, "naghihintay po sa labas ang board of directors. Gusto nilang makausap kayo tungkol sa insidente." Tumayo si Ricardo, pero hindi pa umaalis. "Lenny, may kailangan lang akong ayusin saglit, pero babalik ako agad. Hindi kita iiwan." Tumango si Lenny at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa ospital ng umaga, hindi siya nakaramdam ng takot na magpaglabas ni Ricardo. Halos lumuhod sa harap niya ang mga empleyado. Nag-aalok ng mga salita ng paghingi ng tawad. "Lenny, pasensya na," sabi ng isang nurse. "Kung alam lang namin, hindi namin sinasadya," sabi ng isa pa. Nakaramdam si Lenny ng halo-halong emosyon. Hindi pa niya alam kung kaya niyang ipatawad agad, pero ang alam niya, hindi niya gustong may magpakumbabang ganon sa harap niya. "Ayos lang po," sagot niya, mahinahon. Nangyari na po. Habang papalayo ang mga empleyado, naramdaman ni Lenny ang kakaibang init sa dibdib. Hindi na siya invisible, hindi na siya binabalewala, at higit sa lahat, hindi na siya mag-isa. Sa labas naman, habang tinatalakay ng board ang suspensyon ni Carmina, nananatiling mabigat ang sitwasyon. At sa kabilang dulo ng ospital, ang balitang kumalat na ang janitress na inaapi nila ay anak ng may-ari, ay nagsimulang magbukas ng panibagong kabanata ng paghanga, pagkahiya at paggalang. At doon nagsisimulang mabuo ang lakas ni Lenny, isang lakas na hindi niya nakuha sa posisyon, kundi sa katotohanang may nagmamahal sa kanya at handang ipagtanggol siya, hindi bilang empleyado, kundi bilang anak. At ang bagong umagang haharapin niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Nang makabalik si Ricardo sa klinik matapos ang mahabang pag-uusap kasama ang board, agad niyang hinanap si Lenny. Nakaupo pa rin ito sa kama, tahimik pero halatang mas kalmado kaysa kanina. Hindi man nawala ang bigat ng buong araw, may kakaibang liwanag na sa mga mata niya. Liwanag na parang unang beses niyang naramdaman na hindi na siya nag-iisa. Pagpasok ni Ricardo, bahagyang ngumiti si Lenny at iyon ay sapat para magaan ang loob ng lalaki. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, parang inaantay niya kung tatanggapin ba siya ng anak. "Lenny," mahinang sabi niya, "maayos na ang lahat. Tinawag ko na ang management at sigurado ako na hindi na mauulit ang nangyaring pang-aapi." Tumango si Lenny, "Salamat po. Pero hindi ko pa rin po alam kung paano haharapin ang bukas." Parang ang dami pong nagbago bigla. Naupo si Ricardo sa tabi niya at ngumiti ng banayad. "Lenny, hindi kita minamadali. Hindi porke sinabi kong anak kita, kailangan mo na agad akong yakapin bilang ama. Ang importante, handa akong makilala ka at handa akong ipaliwanag ang lahat." Tahimik na tumingin si Lenny sa sahig. "Sir Ricardo," napatingin si Ricardo sa kanya. Hinihintay kung ano ang sasabihin niya. "Hindi ko po alam kung kaya ko kayong tawaging papa." Hindi siya galit. Hindi siya tumatanggi. Nagsasabi lang siya ng totoo. Napangiti si Ricardo ng malungkot pero may pag-asa sa mata. "Hindi mo kailangang pilitin. Darating yan sa tamang oras. Kahit anong tawag mo sa akin. Sapat na sa akin na nandito ka ngayon." Sandaling nagpalit ng ekspresyon si Lenny,
mula sa pagkalito tungo sa tanong na matagal niyang gustong itanong. Sir, totoo po ba na kayo ang may-ari ng ospital? Tumango si Ricardo. Tinayo ko ito para sa isang pangarap na sana balang araw makita ng anak ko kung gaano ko kagustong tumulong sa mga tao. Napayuko si Lenny. Kung alam ko lang po. Hinawakan ni Ricardo ang balikat niya. Marahang at may pag-aalaga. Hindi mo kasalanan at hindi ko rin kasalanan ang mga nangyaring hindi natin hawak. Ang mahalaga ay nandito na tayo ngayon. Sa sandaling iyon, tila may maliit na bahagi sa puso ni Lenny na unti-unting lumuwag. Hindi niya ito maipaliwanag, pero ramdam niyang sa pagitan ng sakit at pagkalito, may kapirasong pag-asang namubuo. Habang nag-uusap sila, biglang kumatok si Nurse Jem, isa sa mga nurse na tahimik na nakasaksi sa pang-aapi kay Lenny. Sir Ricardo, Lenny, pwede po bang makapasok? Pagpasok nito, halatang kinakabahan siya. Lenny, gusto ko lang sana humingi ng tawad. Alam kong nakita mo akong hindi kumilos kanina. Natatakot kasi kami kay Ma'am Carmina. Pero mali pa rin yon. Hindi ko dapat hinayaan na masaktan ka. Hindi alam ni Lenny kung ano ang sasabihin. Ayos lang po, sagot niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi ko kayo sinisisi. Pero nagsalita si Ricardo, firm pero hindi galit. Ang simpleng ayaw magulo ay minsan nagiging dahilan para mas lumala ang pang-aapi. Hindi ko kayo sinisisi, pero sana mula ngayon, huwag niyo nang hayaang may iba pang maapi rito. Tumango si Nurse Jem, halos umiyak. Oo po sir, nangyayari na po ang pagbabago. Marami pong nakausap na staff, humingi na rin sila ng tawad. Lenny, gusto ka nilang makita mamaya kung okay lang sa'yo. Hindi pa niya alam kung kaya niya nang harapin ang lahat. Sobrang daming nangyari sa isang araw. Pero naramdaman niyang kailangan niyang marinig ang mga ito para unti-unti siyang makapagpatawad sa sarili, sa ospital at sa mga taong nanahimik. Sige po, mahina niyang sagot. Pupunta ako. Lumabas si Nurse Jem at muling bumaling si Ricardo kay Lenny. Anak, may isa pa akong gustong malaman. Tumingin si Lenny, may kunting kaba. Kumusta ang nanay mo? Napalunok siya. May sakit po siya. Matagal na. Nagagawa ko lang pong bumili ng gamot dahil sa trabaho ko dito. Kita sa mata ni Ricardo ang biglaang kirot. Nasaan siya ngayon? Sa inuupahan po naming kwarto, hindi po siya makalabas ng bahay. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng anak. Lenny, gusto kong makita ang nanay mo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil may dapat akong ipaliwanag sa kanya. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung paano ko kayo matutulungan. Napanganga si Lenny sa narinig. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o matuwa. Pero naramdaman niyang may tapat na damdamin ang mga salita ng lalaki. Maya-maya ay inalalayan siya ni Ricardo palabas ng klinik. Pagbukas nila ng pinto, halos lahat ng staff ay napatingin. Ang iba, nagulat nang makita siyang kasama mismo ng may-ari. Ang iba'y naiiyak, natutuwa, humihingi ng tawad gamit ang mga matang halos sumisigaw ng pagsisisi. Parang nagmistulang isang malaking aral ang buong ospital sa nangyari kay Lenny. Habang naglalakad sila sa hallway, may isang babae na gardener na minsan ding nakausap ni Lenny, na lumapit at marahang nagsabi, Lenny, ang tapang mo. Napayuko si Lenny at ngumiti ng mahina. Sa unang pagkakataon, hindi insulto ang dumungad sa kanya, hindi pang mamata, kundi paggalang. Paglabas nila ng ospital, tumigil si Ricardo at tumingin sa kanya. Lenny, pwede ba kitang ihatid? Kung gusto mo, makita din natin nanay mo. Nag-angat ng tingin si Lenny at sa loob ng ilang segundo nakita niya ang isang ama sa mata ni Ricardo, pagod, nagkamali, pero handang itama ang lahat. At doon niya naisip, marahil panahon na para maranasan niya ang isang hakbang patungo sa pamilya na matagal niyang inasam. Napabuntong hininga si Lenny bago sumagot. Sige po, sir,
Pwede po. Umiti si Ricardo, puno ng pasasalamat, at sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong relasyon nilang mag-ama. Relasyong unti-unting magpapatibay sa kanya upang harapin ang mas malalaking pagbabagong naghihintay pa sa ospital at sa buhay nila. Pagdating ni Ricardo at Lenny sa labas ng ospital, hindi pa rin mawala-wala ang tensyon na bumabalot sa paligid. Kahit nagtatawanan ang ilang pasyenteng dumadaan at abala ang mga nurse sa trabaho, ramdam pa rin ni Lenny ang bigat ng lahat ng nangyari. Tila yung bawat hakbang niya ay may kasamang kaba dahil hindi niya alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Ngunit sa tabi niya ay naroon si Ricardo, marahang naglalakad at sinusundan ang bawat galaw niya, hindi bilang boss kundi bilang isang amang pilit hinahabol ang panahong nawala. Pagbuklas ng pinto ng sasakyan ni Ricardo, bahagyang natigilan si Lenny. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng trato. Sa buong buhay niya, jeep, tricycle o paglalakad ang kinasanayan niya. Ngayon, bigla siyang papasok sa isang mamahaling kotse kasama ang isang taong may malaking bahagi pala ng buhay niya. Upo ka lang, sabi ni Ricardo. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita ng maayos. Tahimik lamang si Lenny sa buong biyahe. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o kung dapat niya munang pagnilayan ang mga nangyari. Sa bawat kanto ng dinadaanan nila, nanunumbalik sa kanya ang nakaraan. Mga gabing pagod na pagod siya sa trabaho, ang pag-aalaga niya sa nanay niyang halos mawalan na ng lakas, at ang mga panahong nagtatanong siya sa sarili kung bakit parang napakatagal ng hirap sa kanilang mag-ina. Ngayon, habang katabi niya ang lalaking nansasabing ama niya siya, biglang may umusbong na sakit na hindi niya inaasahan. Ang sakit ng tanong, bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat nang wala ang ama niya? Pagdating nila sa maliit na inuupahan ni Lenny, agad na bumaba si Ricardo. Hindi niya inalok ng kahit anong tulong si Lenny sa pagbubukas ng pinto. Gustong ipakita na rerespetuhin niya kung ano ang kaya pa nitong gawin ng mag-isa. Pagpasok nila sa loob, nadatnan nila ang ina ni Lenny, si Aling Mirna, na nakahiga, maputla at may bahagyang paghina sa paghinga. Nang marinig nito ang paglapit, napatingin siya kay Lenny. Anak, maaga ka ata, mahina nitong sabi. Lumapit si Lenny at kinuha ang kamay ng ina. Ma, may kasama po ako. Halata sa boses ni Lenny ang kaba, pero may halong pag-asa. Nang lumingon si Aling Mirna at makita si Ricardo, biglang kumunot ang noo niya. Mahaba ang panahon mula nang huli silang magkita, kaya ang unang paglapit ni Ricardo ay hindi simpleng muling pagkikita lamang. Ito ay pagkikita na puno ng tanong, sakit, at hindi nasagutan na sigaw ng nakaraan. Mirna, tawag ni Ricardo. Halos hindi lumalabas ang boses. Ako to, tumigil si Mirna sa paghinga ng ilang segundo. Parang nabura ang buong paligid at ang tanging naiwan ay ang 2 taong minsang nagmahal, ngunit hindi nagtagpo sa tamang panahon. Ricardo, sagot ni Mirna, mahina pero puno ng pagkabigla. Anong ginagawa mo dito? Lumapit si Ricardo sa kama, hindi nagmamadali. Hinahanap ko si Lenny. Matagal ko na siyang hinahanap. Napatingin si Mirna kay Lenny, saka bumalik ang tingin niya kay Ricardo. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya, maupait sa tono. Nasaan ka noong kailangan ka namin? Napalunok si Ricardo. Hinahanap ko kayo, Mirna. Hindi kita sinisisi kung bakit ka umalis. Pero sana noong panahong iyon, nag-usap tayo. Sana hindi mo itinago sa akin ang anak natin. Pumikit si Mirna at pumatak ang luha sa gilid ng mata na't may mga bagay noon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ayoko nang umulit ang gulo. Pinili kong lumayo. Pinili kong itago si Lenny dahil iniisip kong mas ligtas siya. Nilingon ni Lenny ang ina niya, naguguluhan. Ma, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Pero imbes na sumagot, umiyak si Mirna at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, patawarin mo ako. Akala ko noon,
Mas mabuti na hindi mo malaman. Akala ko proteksyon yon. Pero ngayon, nakikita ko kung paano ka nahirapan dahil wala ang tatay mo. Tumulo ang luha ni Lenny. Hindi niya alam kung kanino siya dapat magalit. Sa ina ba niyang pilit siyang binuo mag-isa o sa amang ngayon lang dumating. Kaya ang tanging nagawa niya ay umiyak sa gitna nila habang pareho silang nagtatangka siyang hawakan. Lumapit si Ricardo, inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Lenny, hindi kita iiwan. Hindi ko nahahayaan na mag-isa pa kayo ng nanay mo sa hirap. Humarap siya kay Myrna. At kung papayag ka, gusto kong tulungan ka rin. Hindi dahil sa nakaraan natin, kundi dahil sa anak natin. Pumikit si Myrna at sa gitna ng sakit, may bahagyang ngiting lumabas. Matagal ka naming hinintay, kahit hindi ko inamin sa sarili ko. Ricardo, kung kaya mong bumawi, gawin mo. Hindi pa huli ang lahat. Napahawak si Lenny sa kamay ng ina. Nahahalo ang luha niya sa hinahawakan niyang paghihirap at pag-asa. Maya-maya, biglang may kumatok sa pinto. Isa itong staff mula sa ospital, dala ang ilang papel. Sir Ricardo, ipinadala po nila agad ang report tungkol sa investigasyon kay Ma'am Carmina. Naka-forward na rin po sa HR. Tumango si Ricardo, pero bago pa umalis ang staff, may sinabi pa ito. At sir, gusto po ng ibang empleyado na personal na humingi ng tawad kay Lenny bukas. Pag-alis ng staff, napatingin si Ricardo kay Lenny. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong makipa sila, sabihin mo lang. Umiling si Lenny, marahan. Gusto ko po silang makita. Gusto kong matapos ang lahat ng maayos. Ngumiti si Ricardo at doon niya nakita ang lakas ng anak niya. Lakas na hindi niya naituro, kundi nakuha ni Lenny mula sa sarili niyang laban. Sa gabing iyon, nagkaroon ng katahimikan sa maliit na kwarto. Si Lenny, si Ricardo at si Aling Myrna ay nakaupo, hindi nag-aaway, hindi nagtatago, kundi unti-unting binubuo ang pamilyang matagal nang nagkawatak. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lenny na may tahanan siyang inuuwian. Hindi lang bahay, kundi mga taong kayang lumapit sa kanya kahit gaano karami ang sugat na dala niya. At habang unti-unti silang napapawi ng pagod, alam ng bawat isa na ang tunay na pagsisimula ay hindi ang pag-amin, kundi ang pagbangon na gagawin nilang magkakasama. Kinabukasan, maagang nagising si Lenny. Hindi dahil kailangan niyang pumasok bilang janitress, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari at sa pag-iisip kung paano haharapin ang bagong realidad na unti-unting bumubuo sa buhay niya. Nakatulog siya sa tabi ng kanyang ina at hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng isang gabi, magbabago ng ganitong kalaki ang mundo niya. Mula sa pagiging isang empleyadong madalas apihin, tungo sa pagiging anak ng may-ari ng ospital. Pero higit pa roon, nagbago ring ang nararamdaman niya para sa sarili. May konting takot, may konting lungkot, pero higit sa lahat, may unti-unting tumutubong tapang. Pagmulat niya, nakita niyang gising na rin si Ricardo, nakaupo sa tabi ng kama ni Myrna, tahimik na nag-aabot ng tubig sa ina ni Lenny. May pag-aalalang hindi niya pa nakikita kailanman mula sa ibang tao. Para bang sa isang iglap, bumalik ang panahon kay Ricardo at ang mga taong na nawala sa kanya ay unti-unti niyang pinupunan. Parang gusto niya itong bawiin lahat ngayon, kahit alam niyang hindi iyon ganun kadali. Pagbangon ni Lenny, napatingin si Ricardo sa kanya at numiti. "Good morning," sabi nito, mahina pero puno ng init. "Kumusta pakiramdam mo?" Huminga ng malalim si Lenny. "Mas magaan po. Kahapon kasi parang ang bigat-bigat ng mundo." Tumango si Ricardo. "Alam ko at hindi ko inaasahang magiging madali para sa'yo. Pero nandito lang ako, Lenny. Kahit hindi mo pa ako matanggap ng buo, makikinig ako." Sumulyap si Lenny sa ina niya bago lumapit at umupo sa mesa kung saan may mainit na lugaw at kape. "Ako po ba ang nagising ng maaga?" Biro niya, pilit na sinasabing lumalakas na ang loob niya. Ngumiti si Myrna. "Hindi anak, matagal ka ng ganyan.
Pero may bago ka nang tasama sa buhay, baka mas gumaan-gaan ka na. Hindi alam ni Lenny kung paano sasagutin iyon. Hindi niya pa kayang tawaging pamilya agad si Ricardo, pero alam niyang mabait ito at handang ituwid ang mga pagkukulang niya noon. Matapos silang kumain, nagpaalam si Ricardo sandali dahil kailangan niyang bumalik sa ospital. May pagpupulong kasi tungkol sa kaso ni Carmina, sabi niya. Pero pagkatapos noon, babalik ka rito. At kung papayag ka, gusto kong ipakita sa iyo ang lugar kung saan nararapat ka. Napatingin si Lenny, hindi sigurado kung anong ibig niyang sabihin. Lugar? Ngumiti si Ricardo. Bukas mo na malalaman. Pag-alis ni Ricardo, hindi pa man nakakalayo ang sasakyan niya, ay may ilang empleyado mula sa ospital na dumating sa kanilang bahay upang ibigay ang mga dokumentong kinakailangan para sa investigasyon. Nang makita nila si Lenny sa pinto, halos sabay-sabay silang yumuko. Lenny, patawad talaga, sabi ng isa. Hindi na mauulit. Marami kaming kapalpakan, pero tingin namin ikaw ang unang babaguhin ng ospital. Hindi alam ni Lenny kung ano ang mararamdaman niya. Hindi niya pa kayang magbigay ng malalim na sagot, pero tumango siya at nagpakita ng munting ngiti. Salamat po. Sana po wala nang ibang makaranas ng naranasan ko. Tumango ang mga staff, may mga luha pa sa mata. Oo Lenny, nagsisimula na ang pagbabago. Habang patuloy ang pagdating ng mga staff na gusto siyang kausapin, napansin ni Lenny na unti-unti na ring gumagaan ang dibdib niya. Hindi niya pa kayang ibigay ang buong pagpapatawad, pero kaya niya nang buksan ang pinto para makinig. At sa mga sandaling iyon, unti-unti niyang natatanggap na ang nangyari sa hallway ay hindi lang pala tungkol sa kanya. Ito ay una sa pagbabago ng kultura ng ospital, una sa pagtutuwid ng mali, una sa pagpapanindigan na maging tao sa kapwa-tao. Pagbalik ni Ricardo mula sa ospital, mas kalmado ang mukha nito. Naayos na ang lahat, sabi niya. Si Carmina tuluyang suspended habang nag-iimbestiga at kung mapatunayan ang lahat, maaaring tanggalin siya sa serbisyo. Hindi dahil anak kita, kundi dahil mali ang ginawa niya. Ramdam ni Lenny ang bigat sa boses ng ama. Hindi ito galit, kundi determinasyon na hindi na mauulit ang nangyari sa anak niya o sa sinumang iba. Pagkatapos noon, niyaya niya si Lenny na maglakad-lakad sa labas. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Hindi rin ang tungkol sa ospital. Pinili nilang maglakad ng tahimik, kasama ang hangin na parang nagbibigay ng katahimikan sa mag-ama. Nang makarating sila sa isang waiting shed malapit sa Barangay Plaza, doon nang salita si Ricardo. Lenny, gusto kong matuto ka. Gusto kong ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Hindi mo kailangang manatiling janitress kung ayaw mo. Kaya mo pang umangat. Napayuko si Lenny, halos hindi makatingin sa kanya. Pero sir, hindi ko alam kung kaya ko. Masanay po ako sa simpleng buhay. Umiling si Ricardo. Hindi ka lang basta simpleng tao, Lenny. Hindi dahil anak kita, kundi dahil nakita ko kung gaano ka katatag. Ang isang taong kayang tumayo sa gitna ng kahihiyan, bumangon sa gitna ng pang-aapi, at humarap sa katotohanang ganito kabigat, ay isang taong kayang pangarapin ang mas mataas pa. Hindi na nakasagot si Lenny. Pero sa puso niya, unti-unti niyang nararamdamang may bagay siyang maaaring makamit. Hindi niya pa alam kung ano, pero may nagbubukas na daan na dati hindi niya makita. Pag-uwi nila, nadatnan nila si Mirna na nakangiti. Anak, sabi niya kay Lenny, kung may pagkakataong dumating sa buhay mo, huwag mong hayaang lumampas. Ito na yon. At sa gabing iyon, bago sila matulog, napatingin si Lenny sa maliit na salamin sa dingding. Nakita niya ang sarili niyang pagod, sugatan pero may kakaibang liwanag sa mga mata. Liwanag na hindi niya nakita sa sarili noon. Liwanag na nagsasabing hindi niya siya basta janitress.
Siya si Lenny, anak, mandirigma ng buhay at babae na may kakayahang mangarap. At habang nakadungaw siya sa bintana, alam niyang ang bukas ay hindi niya pareho ng kahapon. Mas magaan, mas malinaw at mas puno ng pag-asa. At sa isip niya dahan-dahang nabubuo ang tanong, ano kaya ang lugar na sinasabi ni Ricardo? Bukas, malalaman niya. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Lenny. Hindi dahil kailangan niyang pumasok sa ospital, kundi dahil may kakaibang kaba at pananabik siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Ricardo kahapon na may lugar na dapat niyang makita. Hindi rin niya alam kung bakit tila mahalaga iyon para sa lalaki. Pero habang iniisip niya ang lahat, unti-unti niyang naramdaman na hindi lang simpleng pasyal ang mangyayari. Parang may malaking pagbabago na darating at hindi niya alam kung handa na ba talaga siya. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Ricardo na nag-aayos ng mesa, may dalang pandesal at mainit na tsokolate. Paglingon nito kay Lenny, agad siyang ngumiti. "Good morning," sabi niya. "Kumain ka muna bago tayo umalis." Umupo si Lenny at tahimik na kumain habang patuloy ang pag-iisip niya. "Sir, saan po ba tayo pupunta?" tanong niya sa wakas. "Hindi ko po kasi alam kung dapat ba akong kabahan." Umupo si Ricardo sa tapat niya at nag-inom ng kape. "Lenny," sabi niya, kalmado, "hindi kita dadalhin sa lugar na ikakagulat mo ng masama. Dadalhin kita sa lugar kung saan dapat ka naroon noon pa man." Napakurap si Lenny. "Lugar na dapat kong naroon?" Ngumiti si Ricardo, huminga ng malalim at tumango. "Oo, at ngayong nakilala na kita ulit, panahon na para makita mo iyon." Matapos kumain, sumama si Lenny kay Ricardo. Tahimik ang buong biyahe, ngunit hindi katulad ng kahapon. Ang katahimikan ngayon ay puno ng pag-asang hindi niya maipaliwanag. Habang nakaupo siya sa sasakyan, napapatingin siya sa labas. Inagmamasdan ang mga taong abala sa kanilang umaga. Parang kahapon lang janitress siya na nagmamadaling pumasok, bitbit ang walis at mop, takot na baka hindi makarating sa oras. Ngayon, nasa loob siya ng kotseng hindi niya kailanman na-imagine. Masasakyan niya hindi bilang pasahero ng taxi o jeep, kundi bilang kasama ng ama niya. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaki at eleganteng gusali. Hindi ospital, kundi isang opisina na may malaking karatula. Navarro Medical Group Headquarters. Napatigil si Lenny, hawak ang bag niya. Hindi alam kung dapat bang bumaba o manatili sa loob. "Sir," sabi niya, mahina, "bakit po tayo nandito?" Bumaba si Ricardo, saka binuksan ang pinto niya. "Lenny, halika, may ipapakita ako sa'yo." Pagpasok nila sa loob, bumungad ang malinis, modernong lobby na hindi basta-basta makikita sa pangkaraniwang opisina. Lahat ng dumadaan ay napapatingin kay Ricardo, nagbabatian at paglingon nila kay Lenny, halatang may pagkabigla at paggalang. Pag-akyat nila sa elevator, hindi makapaniwala si Lenny nang tumigil sila sa pinakamataas na floor. Pagbukas ng pinto, isang malawak na opisina ang bumungad. May malalaking bintana, magarang mesa at mga diplomasong nakasabit. Ito ang executive floor. Ito ang lugar kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon sa buong ospital na pinagtatrabahuhan niya noon bilang janitress. Lumapit si Ricardo sa mesa at tumingin sa malaking portret na nakasabit sa dingding. Siya, hawak ang dokumento ng pagmamay-ari ng kumpanya. Tumayo siya sa tabi ni Lenny. "Ito ang opisina ko," sabi niya, seryoso ngunit may lambing. "At hindi kita dinala dito para ipagyabang ang meron ako. Dinala kita dito dahil may gusto akong itanong sa'yo." Napatingin si Lenny sa kanya, hindi makagalaw. "Anong tanong, sir?" Huminga si Ricardo ng malalim bago lumuhod ng bahagya para pantay ang tingin nila. "Lenny, gusto mo bang simulan natin ng tama ang lahat?
Gusto mo bang pumasok sa trabahong hindi ka inaapi? Gusto mo bang matuto, mag-aral uli at unti-unting mapunta sa posisyong nararapat sa kakayahan mo? Parang natulala si Lenny. Hindi niya akalain na iyon pala ang dahilan kung bakit siya dinala rito. Hindi niya akalain na ang buong buhay niya na puno ng pag-aalipusta at pangmamaliit ay magbubukas ng pintuang ganito kalaki. Sir, nanginginig ang boses ni Lenny. Hindi ko po alam kung kaya ko. Tumayo si Ricardo at inabot ang kamay niya. Lenny, hindi kita dadalhin dito kung hindi kita kayang gabayan. Kung gusto mong mag-aral, ako ang sasagot. Kung gusto mong magtrabaho sa kumpanya, tuturuan ka namin. Kung gusto mong maging bahagi ng pamamahala, may lugar ka rito. Napahawak si Lenny sa dibdib niya, hindi malaman kung paano hahawakan ang bigat ng emosyon na bumalot sa kanya. Pero sir, janitress lang po ako. Ngumiti si Ricardo sabay hawak sa balikat niya. Hindi ka lang kung sino ka noon. Ikaw si Lenny, anak ko, at higit sa lahat, isang babaeng pinatunayan na kaya niyang tumayo kahit ilang beses siyang ibagsak. Habang tumutulo ang luha ni Lenny, naramdaman niyang may natutunaw na sa loob niya. Ang bigat ng lahat ng kahihiyan, ang sugat ng pang-aapi at ang pagdududa sa sarili. Sa wakas, nalalapatan na ito ng pag-asa. Sir, mahina niyang sabi, ano pong gusto niyo sa akin? Lumapit si Ricardo, marahan pero buo ang tinig. Gusto kong makita mong hindi ka ipinanganak para apihin. Gusto kong makita mong may mundo pa sa labas ng sahig na nililinis mo. At higit sa lahat, gusto kong makita kang tumayo sa lugar na hinanda ko para sa'yo. Lumapit siya sa mesa at may inabot na folder. Nang binuksan ni Lenny, nakita niya ang pangalan niya. Lenny Mirna Navarro. May application form para sa administrative training program ng kumpanya. May scholarship form para sa pag-aaral. At may ID badge na hindi na para sa janitorial department, kundi para sa traineeship. Halos hindi makahinga si Lenny. Sir, bakit po ganito kalaki? Nagkamali ako, Lenny, sabi ni Ricardo. At ito ang paraan ko para itama ang lahat. Hindi kita binibili. Binibigyan kita ng pagkakataong hindi mo nakuha noon. Unti-unting napahagulgol si Lenny. Hawak ang badge na may bago niyang pangalan. Hindi niya alam kung tatanggapin niya agad ang lahat. Pero alam niyang darating ang araw na kaya na niya itong buuin ng buong puso. Ngayon, ang mahalaga ay handa siyang magsimula. At habang nakatayo siya sa gitna ng executive office, ramdam niyang iyon ang unang hakbang niya hindi bilang janitress, kundi bilang taong nagkaroon ng bagong pag-asa, bagong direksyon at bagong pagkakakilanlan. Sa harap niya ngumiti si Ricardo. Maligayang pagdating sa tunay mong lugar, anak.